Sino nga ba sa dalawang office, itong Malacanang at Ombudsman, sino sa kanila ang hindi nagfa-follow ng due process dito? Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome ulit dito sa ating Tatabunon PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay, ano ba yun? May 1. Labor Day ngayon mga kababayan, May 1, 2025. At eto mga kababayan, pag-uusapan natin, ito yung issue na pag-usapan natin ngayon. Ako, PBBM, natatakot na nga ba mga kababayan? Ano kayong kinatatakutan dito ni PBBM? Di ba? Kasi marami kasi silang mga ginagawa na hindi lang natin sabihin mga kababayan. I think alam niyo 'yan. Alam na ninyo 'yan kung ano yung mga pinagagawa ng administrasyon ngayon. Lalo na itong kampo ni PBBM mga kababayan. Ito yung mga under ng executive at ng mga congressman mga kababayan. Ito mukhang bumabalik na sa kanila yung kanilang mga ginagawa, lalo na doon sa ginawa nila kay PRRD na kinidnap nila mga kababayan at dinala nila doon sa ibang bansa. Ito mga kababayan, kailangan natin itong subaybayan at kailangan nating bantayan, lalo na itong sitwasyon ngayon ni Ombudsman Martires mga kababayan, kasi siya yung ombudsman ngayon. Ito, pag-usapan natin ngayon ito kasi pinapalabas nila ngayon na itong si Ombudsman Martires ay nautusan ni sino? PRRD daw. Akalain nyo yan? Si PRRD nandun sa The Hague at may nag-utos pa nga raw kay Martires. Pinapalabas nila ngayon na ginagamit nila itong Ombudsman, Office of the Ombudsman mga kababayan, na namumulitika daw sa kampo or laban kay PBBM. Kaninong gawain kaya ang ganyan mga kababayan? Mag-comment kaya kayo dyan. Gawain nga ba nila ni PRD yan? Or kung gawain niya nila, kaya nilang gawin yan ngayon? Kanino kaya yan? Gawain. Mag-comment kayo dyan. Ito, may balita tayo. Bakit natin natanong na natakot na si PRD mga kababayan? Kasi ito, nako, mayroong inilabas yung ombudsman na preventive suspension ng 6 na buwan laban kay Governor Gwen Garcia mga kababayan. Di ba kakatapos lang ng agreement nila ni PBBM mga kababayan at itong mga governors ng Visayas na magkaroon ng 20 pesos per kilo? Kasi nga sabi ng isang political analyst na I think from Lasal yun, na pinakita din natin dito, na sinabi niya may ipinangakong boto itong mga governors from Visayas mga kababayan na magdi-deliver ng boto para sa mga alyansa ni PBBM. At ito ngayon yung nangyari, suspension. Ito, pakinggan mo natin. By the way mga kababayan, bago natin i-play, paki-like and share po ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe, napalakpakan tayo dyan. Ito mga kababayan, play natin, pakinggan natin, mabilisan lang to. Pinatawa ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia. Tatagal ng 6 na buwan ang suspensyon habang iniimbestigahan ang gobernadora sa reklamong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at iba pa. Nagugat ito sa umano'y pagbibigay ni Garcia ng special permit sa isang construction company nang walang legal na basihan. Nirerespeto naman ni Garcia ang proseso pero hindi daw siya kumbinsido sa basihan ng suspensyon. Depensa ng gobernadora, inisyu niya ang special permit para solusyonan ang water shortage sa kanyang nasasakupan. Sumailalim din daw ito sa konsultasyon. Gumagawa na raw ng hakbang ang kanyang legal team para questionin ang suspension. Okay, yan di ba mga kababayan? May suspension na 6 na buwan. So paano na lang? Ilang araw na lang bago mag-eleksyon mga kababayan at na-suspend pa itong si Governor Gwen Garcia mga kababayan. And of course, alam naman ng mga taga Cebu yan
na kapag masuspend, ilang beses na ba nasuspend si Gwen mga kababayan? I think dati pa mga around, anong taon ba yun? Nasuspend itong si Gwen. Pero, dyan tumira sa Capitol. Oh, nag-lock. Oh, nilock yung Capitol mga kababayan. Dyan na siya tumira. Oh. Mukhang ngayon mga kababayan, ang mangyayari dito ngayon, mukhang ganun din. Kasi ito, di ba, tingnan nyo kung anong reply niya dito. May gagawin na daw yung legal team. Hindi daw siya niniwala sa pamamaraan or sa rason kung bakit sinuspend siya. Di ba? Wala siyang tiwala dito sa ombudsman mga kababayan. At eto, wala siyang tiwala sa ombudsman. Ito, anong... Oh, eto si PBBM mga kababayan, to the rescue. May to the rescue dito, Pangulo. Di ba? Akalaan nyo yan? Na kailangan mag-rescue. Tignan nyo. Di ba? Kaso ito ni Gwen. Kaso sa ombudsman mga kababayan, and yet nangingialam yung Pangulo. Paano sa tingin nyo dyan? Hindi kaya yan takot? Comment nga kayo dyan. Ito, tingnan ninyo, may naglabas ng letter itong si PBBM mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi ito pag-usapan natin mga kababayan. Pag-usapan natin ito ng mabilisan. Tingnan natin mga punto dito mga kababayan. Ito, basahin muna natin kung anong nasa letter dito. Ito yung makikita naman ninyo. Ito, basahan natin. Oh. Teka lang ha. Ito. I have been made aware of the preventive suspension issued against Governor Gwendolyn Garcia of Cebu. Aware naman pala siya. Pero, regardless of aware ka o hindi, o kahit aware ka, may rason yan. Hindi yan dahil sa politika. Diba? Ito. Let me be clear. In a time like this, so close to the elections, it is vital that we uphold the rule of law and observe due process. Ano bang tawag sa ginagawa ng ombudsman? Diba? Hindi ba yan due process? Preventive suspension nga kasi may kaso. Grave misconduct, dishonesty, at illegal na pagbibigay ng, ano ba yun? Contract yata yun mga kababayan. Ano ba yun sinabi sa balita? Diba? Comment nga kayo dyan. Any action that affects the mandate of a duly elected official must go through the proper channels and in accordance with the Constitution and the Omnibus Election Code. Diba? Must go through daw. Any mandate of a duly elected official must go through proper channels. Yung ginawa nila kay Vice President Sara. Well, sa tingin siguro nila, tama yun kasi dumaan nga naman sa Congress. Pero kung titignan natin mga kababayan, akala nyo ilang oras lang impeach agad si Sara? Yun ba ang tawag natin sa due process? Or a mandate of a duly elected official in accordance with or proper channel in accordance with the Constitution and the Omnibus Election Code? Yan ha, yan kasi sinasabi ko. Ito kasi mga gawain nila mga kababayan. Ito kasi yung mga gawain nila. Kaya ngayon, kahit wala pang action ginawa itong yung mga Duterte, ito sina Sara at PRRD kasi nga PRRD hindi makagalaw, nandun sa dahig. Si Sara na lang ngayon nandito at yung mga kapatid niya. Wala pang ang magawa kasi wala sa power ito. Ito na ngayon yung reaksyon nila mga kababayan. Nakalain niya. Ito, Governor Garcia has served Cebu with strength and consistency. Talaga ba? Kayo dyan mga taga-probinsya kayo nasa probinsya ng Cebu, mag-comment kayo kung totoo ba ito. Governor Garcia served Cebu with strength and consistency.
Until all legal questions surrounding the suspension are resolved, she deserves to be treated fairly and with respect owed to her office. Let us not allow politics to get in the way of public service. We must always be guided by the law, by prudence, and by what is best for the Filipino people. Ferdinand Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. O, di ba? Akalaan nyo mga kababayan, presidente. Hindi naniniwala sa ombudsman. Yan ba yung presidente natin ngayon? Ito mga kababayan, pag-usapan natin ito ng mabilisan lang ha. Okay, so ito na nga, bakit natanong natin na natatakot na si PBBM? Ito, number 1, balikan natin. April 22, I think April 22, mga kababayan, last week, nag-meeting, pumunta si PBBM sa Cebu, at ang mga tao lang walang pakialam na nandito pala siya. Di ba? Hindi man lang nagkagulo. I mean, yung gulo na meaning pinagkaguluhan pala. April 22, nag-meeting si PBBM kasama ng ibang mga Visayas governors. And then suddenly, latest update, after ng meeting nila, nagplano, nag-implementa na agad-agad ng 20 pesos per kilo na bigas. At hindi po yan ang actual, again, sinasabi ilang beses na natin sinasabi sa videos natin na yan po ay fake price. Bakit? Ang totoong presyo niyan ay 33 pesos, sinubsidize lang yung 13 pesos. Yan yung immediate band-aid solution nila. Yun nga sabi natin mga kababayan sa isang movie na nakita natin na Shirley, yung sa Netflix, Shirley yung title, yung black woman na nanalong congressman. I think first black woman na nanangalong congressman. Sabi niya, band-aid solution or temporary solution is not a solution at all. Katulad nito. Kasi hindi talaga ina-address. Ilang beses na natin sinasabi yan. At anong kapalit nito? Nagsabi ang isang political analyst mga kababayan, yung interview, pinakita din natin na dito sa video, na may pinangako pala itong mga governor sa Visayas, lalo na itong si Gwen, na magdi-deliver ng boto dito sa alyansa ni PBBM, sa mga kandidato ng alyansa ni PBBM mga kababayan. Dapat mag-deliver ng boto. Mag-deliver daw ng boto. Bakit? Kaya kasi nakikita, ako mga kababayan, ilang beses na silang pumunta dito. Sa Visayas, hindi lang sa Cebu mga kababayan. Sa Negros, sa Cloban, I think, no? Pati na rin sa Cebu. Nako, wala mga kababayan. Walang pakialam yung mga tao. Mukhang nakikita na nila ngayon na medyo malayo talaga. Kaya nga natanong natin na ito si PBBM natatakot na. Di ba? At ito ngayon. Kaya ito yung nakikita ko mga kababayan, kaya nangingialam ngayon si PBBM dito sa pag-suspend kay Gwen kasi nga natatakot siya na baka hindi makadeliver si Gwen mga kababayan ng kinakailangang boto ng mga kandidato ng alyansa. Bakit nila sinasabi dito na pamumulitika? Kasi nga raw, number 1, si Martires, Ombudsman Martires mga kababayan, ay appointee daw ni PRRD. Kaya nga rumesback daw itong si Martires. Ito mga kababayan, insulto ito sa Office of the Ombudsman, lalo na itong pangingialam ni PBBM dyan sa trabaho ng Ombudsman. Ito pangalawang beses na ito mga kababayan na pinakialaman ni PBBM itong trabaho ng Ombudsman. Nung una, ano yung una? Natatandaan ninyo, hinatulan ng Ombudsman, sinuspend permanently ng Ombudsman
yung mayor ng Iloilo, si Mabilog, mga kababayan. Dahil sa hindi may paliwanag na yaman. At yun nga, sabi ni PRRD, nung time na presidente siya, sinabi niya na may pera ito galing sa, kayo na mag-continue. May pera ito galing sa droga. At yun na nga, sinuspend, permanently dinismiss ng ombudsman sa kanyang pagiging mayor permanently at hindi na makatakbo kahit na anong posisyon sa gobyerno. Itong si Mabilog. Pagkatapos magsalita ni Mabilog doon sa Quad Committee, anong ginawa ni PBBM, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan kung natatandaan ninyo. Mag-comment kayo dyan. Anong ginawa? I-comment nyo. Oh. Ang ginawa ni PBBM, mga kababayan, binigyan ng pardon. Mukhang nakikita ni PBBM yung sarili niya sa sarili ni Mabilog. Kasi nga, may hindi may paliwanag na yaman si Mabilog. Ganon din kaya nakikita ni PBBM sa kanyang sarili, mga kababayan? Meron din ba kaya siyang tagong yaman? Tanong lang po yan, ha, baka sabihin tayo. Tanong lang po yan, baka sabihan tayo dito na fake news. Tanong lang tayo. Ito, mga kababayan, kasi nga raw, appointee si Ombudsman Martires at Ramirez back daw ngayon. Kalahin nyo yan, insulto yan yung mga kababayan na nasasabi ko, insulto yan sa Office of the Ombudsman. Bakit nasabi ko na itong Ombudsman fair ito? Kasi in the first place, mga kababayan, bago nasuspend si Gwen, yung kaibigan ni PRRD, mga kababayan, kasama niya sa partido ng PDP laban, yung mayor ng Cebu, si Mike Rama. Ilang beses na ang sinuspend at ngayon dinismiss na ng ombudsman. Paano niyo ipaliwanag ito? Kung sinasabi niyo itong si Ombudsman Martires ay tao ni PRRD, kumakampi ito ni PRRD, at sa mga Duterte at ngayon ginagamit ang Office of the Ombudsman para sa pamumulitika, paano nyo maipaliwanag yung pag-dismiss kay Mayor Mike Rama na kaibigan at kakampi or kaalyado ni PRRD ngayon? Eto pa, wala daw due process ang ginawa ng ombudsman laban kay Governor Gwen. Sino nga ba sa dalawang office, itong Malacanang at Ombudsman, sino sa kanila ang hindi nagfa-follow ng due process dito? Yung Office of the Ombudsman nga ba ang hindi sumusunod sa due process or ang Office of the Malacanang, Office of the President? I-comment niyo dyan, mga kababayan, kung sino sa dalawa dito. At ito pa, sino nga ba nasa posisyon ngayon? Mga Duterte ba nasa posisyon ngayon? Si VP, Vice President, Sara. Pero walang kapangyarihan. Magkano bang budget ng Vice President? Halos bigyan na nga ng zero. Sila yung nasa pamumulitika laban sa kanila. Tanong din natin, hindi kaya ito yung gawain ng Marcos administration, mga kababayan, at pinapahid lang nila sa kanilang mga kalaban, lalo na dito sa mga Duterte? Yung pag-kidnap kay PRRD, may due process ba yun? Sagot kayo dyan. Di ba gawain nila yan? Di ba? Yung pag-impeach na kay VP Sara, may due process yun. Na ilang oras lang, impeach ka agad. Di ba? Ito, mga kababayan, tanong natin, natatakot nga ba dito si PBBM? Ako personally, mga kababayan, ito yung kasagutan. Ito yung nakikita ko, ha. Ako, mga kababayan, nakikita ko dito na natatakot. Ano ba to? Natatakot dito si PBBM
na baka hindi makadeliver itong si Gwen Garcia, baka hindi makadeliver si Gwen Garcia ng boto para sa mga kaalyado ni PBBM na taga-alyansa, mga kababayan. Kaya nga unang-una naglabas ito ng 20 pesos per kilo na bigas kasi nakikita nilang tagilid sila. Yun nga, sabi ko ng mga kababayan, marami tayong kakilala sa Cebu. Unique din itong mga taga Cebu. Well, hindi ko lang alam sa ibang lugar ha. Kasi, posibleng mananalo itong si Gwen. Malaking chance pa rin kasi sa mga surveys, malakas pa rin si Gwen. Posibleng mananalo itong si Gwen. Pero, mukhang malabo itong mga kandidato ng alyansa, mga kababayan. Kasi yun nga, sabi ko sa isang video ko na yung mga taga Cebu, posibleng buboto kay Gwen, pero yung nasa isip nila, Duterte pa rin. Kaya nga mahirapan dito si Gwen Garcia, mga kababayan. Lalo na kung masuspend dito si Gwen Garcia. So paano na lang yung pagkampanya niya para sa mga taga-alyansa? Ngayon nga hirap si Gwen magkampanya sa alyansa. Mga kandidato ng alyansa. Hindi nga siya pinapansin, mga kababayan. Sa ibang lugar nga. Gusto nila isigaw BBM. Anong sigaw ng mga tao? Duterte pa rin. Ito, mga kababayan, ito nakikita ko. Dapat talagang matakot dito si PBBM. Bakit? Ito, usapan ito. Yung mga kandidato niyang alyansa niya pagka senador, delikado yan. Kasi yan yung mga senador ang magiging judge doon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. And of course, kailangan nilang impeach, i-convict si VP Sara para siguradong wala na silang kalaban ngayong May 2028, mga kababayan. Kaya nga ngayon, bumabaha ng pera, mga kababayan. Nagsilabasa na yung pera. Unang-una, dyan sa 20 pesos per kilo na bigas. Ginamit ang pondo ng bayan, tax yan ng taong bayan, sinubsidize doon sa bigas para maabot lang yung 20 pesos per kilo or maibenta lang ng 20 pesos per kilo. Yung gobyerno pa rin nagbabayad dyan. Yung taong bayan pa rin. At ito, proud na proud itong PBBM administration na promise fulfilled daw. Kalahin nyo yan? Nasaan yung promise fulfilled nyo? Wala na 33 pesos yan. Naglolokohan tayo dito. Well, anyway, mag-comment kayo dyan, mga kabayan. Ito nakikita ko. Ito natatakot talaga dito sa PBBM. At yun nga, bakit natin bantayan si Martires, mga kababayan? Kasi nakikita natin dito, posibleng sisibakin ito ni PBBM at papalitan ng tao niya. Yan, isa yan sa mga nakikita ko dito, mga kababayan. Kasi nga, appointee itong itong ang ginawa nilang rason, appointee ni PRRD, si Ombudsman Martires. Kaya posible sisibakin at papalitan. Ewan ko lang, hindi ko lang alam kung sa konstitusyon natin, pwede ba yan gawin ni PBBM? I think pwede yan. Kasi yun nga, yung presidente naman nag-a-appoint ng ombudsman. So I think pwede yan. Di ba? Correct me if I'm wrong. Kung hindi pwede, ha? Correct kayo. Again, hindi lang ako sigurado dyan. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. I think, yun ang nakikita ko dito, pwedeng gawin yan ni PBBM. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos natin, mga kababayan. And then paki-subscribe na din po sa ating channel. Okay? So, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.